Isa na namang hinaing at sumbong ng taong bayan, ang hinanakit at hinaing ng taong bayan sa mga pinaggagawa ng gobyernong ito. At nabanggit nga dito ni Ted Filon na hindi na kinakailangan yung opposition o yung mga pasubali ni VP Sara sa gobyerno dahil mismong gobyerno ang nanlalaglag sa kanilang mga sarili. Pakinggan natin ito. Palagay ko, sana nakikinig ngayon ang sino man po. O baka naman, well, sino ba naman nakikinig sa atin sa Malacanang, di ba? Baka mapakinggan ng Presidente. Yung kanya, baka naman. Di ba? Baka lang po, no, makarating sa kanila. Sino man po ang may access? Ikaw, meron ka bang access? Wala ako, hindi kami close ni PBB. Hindi nga ako na-invite doon sa mga gathering doon. Si FL? Hindi rin eh. Hindi rin? Hindi pa ako nakapag-host sa kanila. Ikaw ba? Ano? Hindi ka ba lalo na ako. Yun na nga. Ako hindi rin eh. Hindi po Oo. May punto sila ha? Yes. Pabago-bago nga daw kasi. Ano ba talaga? Kami sumunod kami. Alam niyo yun na ganung mga... Litong-lito na sila. Litong-lito sila. Ang kasi pinagmumulan nga naman yan ay yung pong pagkukulang ng implementing agency. Ako nating, di ba, pagandahin pa dito ang, di ba, palabok. Huwag na natin palabukan pa itong isyong ito. So, yun din po, sa punto ng nangako ng fair hike. Sino ba? Out of the blue ito eh. Walang pinanggagalingan ito. Siya nagsabi eh. Kaya Sec Vince, di ba? Sakit ng ulo binibigay sa yun ng mga opisinang ito, no? Yung fuel subsidy rin. Sino ba nagsimula nito magsabi? Siya din. Itong LTFRB, yung pala naman, mayroong panuntunan sa batas. Kaya mismo na presidente na ngayon, sumasalag. Hindi ba? Binahahamak ninyo ang mga principal ninyo eh. Hindi ba kung ikaw yung PR ng gobyerno, ikaw si Claire Castro dito, hirap na hirap ka kakadepensa, hirap na hirap kayo di ba kakapabango, di ba sa imahe ng administrasyon. Oo, pero pag may mga gantong tao sa gobyerno, hindi mo na kinakailangan ng VP Sara. Di ba? Hindi mo na kinakailangan ng oposisyon, hindi mo na kinakailangan pa ng mga kritiko. Kasi sila mismo sumisira sa ginagawang programa ng gobyerno. Hindi ba nagkukusa kapag announce na, ito na pinag-aaralan namin yung fair hike, nagkukusa sila. Saan nang galing yung balitang yan? Sa LTFRB mismo. Yung fuel subsidy, ipinangako. Saan nang galing yung balita? Sa LTFRB mismo. Kayo naman. Hindi pa. So ngayon, sinasalag nila. Ay talaga naman, di po ba? Ang dali lang naman kasing mangako. Tsaka madaling bawiin ang pangako. Ay, naku. Anyway, huwag na tayo umasa pa ng changes dyan kasi di ba nagkaroon na ho ng sinasabing courtesy resignation, may mga survivor kasi nga ang lalakas ng kapit. Ang tinatanggal lamang yung mahihina ang kapit. Di ba? Yun ang klaro dyan. Anyway, isa pa yung LTO na yan. Opo, tagal naman, Secretary Vince, ng inyong sinasabing reforma dyan sa LTO, di ba? Usap-usapan na, kwento-kwentuhan na sa departamento itong mga nangyayaring mga himala diyan, pero nandidiyan pa rin sila. May himala? Oo. May himala sa LTO? Saan ka naman nakakita, nagpatupad ka ng isang programa na taasingin sa babayaran ng mga insurance, ng mga may-ari, ng mga nagpaparenew ng auto, ng walang clearance, ni walang approval sa tanggapan ni Secretary. Nung tinatanong natin yung LTO chief, sino nagbigay sa'yo ng clearance para ipatupad dyan? Sabi niya, hindi ko matandaan kung sino eh. Walang himala? Hindi ba? Oo, Nagkaka-amnesia? Dagdag singil yun. Alam niyo yun? There's really something terribly wrong with this department. FM. O sige, kung ikaw si Sec Vince, ano ang gagawin mo? Kung ikaw ang secretary ng DOTR, ano ang iyong suhestyon? Ngayon? Oo, ngayon. Kung ikaw. Una ako si Sec Vince. Kung ikaw. Oo, susundin ko pa rin ang gusto ng Presidente. Yun lang. Mahirap yun. Pero kung ikaw ang Pangulo, dahil bilang ikaw, nasa sayong kamay ang lahat para ayusin ito. Para may makaboses ka na. Partner, para may kaboses ka na ngayon. Partner, kung ikaw ang Pangulo, ano ang gagawin mo sa sigalot na ito?
partner. Yes, partner! Huwag mo kakalimutan yun, partner. Partner! Ano ang gagawin mo, partner? Boy, abuntay. Pakiulit. Kung ikaw, Juliet, Hindi. kung ikaw ang Explosibo. Pangulo, Gusto ko yung mas madiin na medyo mayroong, alam mo na yun, di ba yung diin sa... enunciation. Sige, go. Kung ikaw ang Pangulo, Ted Filon, ano ang gagawin mo? Sagot! Partner! Parang magoy abunda na yun. Explosibo. Pero kung ikaw, Okay. ano gagawin mo? Ito ang gagawin ko, partner. Kukonsultahin ko si First Lady, partner. Tinuwala ako nitong mga lokon to. Pagmahal pala si PBB. Yan ang gusto natin sa lalaki, yung lahat ng desisyon mo sa life, kinokonsulta mo kay misis. Under. Saya-saya ng umaga kapag kasama ang tambalang Under kwela. kasi. Talagang totoo yung natatawa tayo parehas. Totoo na itong mga batas na ginawa nila, ang tawag ko dito, personal kong opinion na ito. Marinig ng sambayanang Pilipino sa programa ng muna napakalawak, Sir Ted. Hindi na batas yan, gatas yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Gatasan ang taong bayan. Gatasan. Sobrang taas po yung ating bilihin. Lalo na yung mga prime commodities din natin na walang kamatayan na taas pa ba. Sumasabay na rin po sa mga fuels. Kaya hindi namin alam na kung anong namin gagawin dito sa nangyayari sa ating bansa, Sir Ted.